Winnie's POV. Kinabukasan, tinulungan kong tumungo si Lola sa puntod ni Lolo para bisitahin to. Kaarawan ngayon ni Lolo kung kaya't nagdala kami ng pansit palabok doon. Si Lola mismo nagluto dahil kuminsan limitado lang ang pansit na meron dito sa Maynila. Karamihan hindi nagugustuhan ni Lola ang pagkakaluto kung bibili kami sa labas. Kung kaya't siya mismo nagluto kaninang umaga para hindi kami abutin ng tanghali dito sa sementeryo. Mahaba lang masyadong binigay na araw sa atin ng buyer. Hindi ako nakasagot sa inusal ni Lola. Mahigit 2 buwan na kaming di pa umaalis sa bahay kung saan may iba nang nagmamayari nito. Nag-impake na kami ngunit ang resulta na ng board exam ang aming hinihintay. Ngunit dahil yun nga ang nangyari, biglang nawalan na ako ng gana. Nakapagpasya na rin akong tumungo na ng probinsya sa susunod na linggo. Siguro saka na ako susubok muli. Magpapahinga muna ako at maghihintay na sunod na taon upang makapag-exam muli. Sa sunod na linggo po baka po pwede na tayong umalis. Mataman kong tumingin sa akin si Lola. Tila ba tinitimbang niya ang reaksyon ko sa aking sinabi? Sa totoo lang malaki ang aking pagkakabigo. Ngunit wala naman na din akong magagawa kung yun nga ang nangyari. Sigurado ka ba sa desisyon mong yan? Tumango ako kay Lola. Sa sunod na taon na lamang, Hola. Siguro naman magiging maayos na po yun. Bumuntong hininga si Lola habang nakatingin sa akin. Kalang unan tumango ito at muling tumingin sa pangalan ni Lolo. Paano naman na ang nobyo mong si Asher? Parandalian akong natigilan sa tanong ni Lola. Iniisip ko naman na si Asher kung sakaling aalis kami. Ngunit sa tingin ko mas mabuting malayo na muna ako sa kanya dahil masyado na itong nakadepende sa akin. Pansin ko yon sa mga nagdang araw. Tila ba kaya nitong bumagsak, wag lang akong mawala. Kahit mawala na sa kanyang lahat basta't nasa tabi lang niya ako, okay lamang siya. Pero ayoko nun. Ayoko nagkakaganon siya ng dahil sa akin. Ayokong hinahayaan niyang bumaba ang sarili niya dahil lamang sa pagmamahal na ibinibigay nito sa akin. Nakakalimutan nito ang sarili niya. Ultimong pamilya at pangarap ito hindi niya na iniisip. Para bang nasa isip lamang nito ay ang pagmamahal lang meron kami at ang future na mangyayari sa amin. Maintindihan naman po siguro ni Philip yun. At saka ako nagkakagulo sila ng magulang niya ng dahil sa akin. Gusto ko na po sanang sukuan si Asher ang kaso nga lang naawa ho ako sa kanya. Tumango si Lola sa sinabi ko. Alam ko ang nangyayari sa inyo kahit hindi ka magsabi. Kilala kita sa tuwing may problema ka. Pero alam ko naman na matatag ka. Malalagpasan mo rin ang lahat ng yan. Sa ngayon, kailangan mo lang munang magtiis. Sa tingin niyo po ba magiging maayos pa kami ni Mrs. Avedra? Hindi po talaga niya ako nagugustuhan. May iba ko siyang babae na natitipuhan para kay Asher. Kung ikaw rin naman ang pinipili ng anak niya, wag mo dapat ipangamba ang bagay na yon. Basta't nasa iyong puso ni Asher, hindi ka matatalo. Nagbaba ako ng tingin. Alam kong mahal na mahal ako ni Asyong. Sa sobrang ang pagmamahal nito sa akin, umaabot na sa puntong sinasagot at kinakalaban na siya ng kanyang magulang. Hindi ko sana nais konsentihin ang pagmamahalan namin, ngunit anong magagawa ko? Mahal ko na rin si Asher at siya lang halos ang nagbibigay lakas sa akin. Para bang kay hirap bumuo ng desisyon kung alam mong masasaktan siya? Di ako sumagot kundi ngumiti ako at marahang tumango kay Lola. Abalahin mo muna ang sarili mo sa probinsya tulad ng dati mong ginagawa noon at saka mo muna pagtuunan ng pansin ng pagtuturo. Yun nga po muna ang gagawin ko. Hindi na nasundan pa ang pag-uusap namin tungkol kay Asher. Alam naman na ni Lola ang nararamdaman ko kung kaya't minabuti na lamang niyang ibahin ang usapan. Lumipas ang 9:00 ng umaga. Halos 1 oras na kaming naroon nang biglang may dumating na bisita. May dala siyang basket na naglalaman ng bulaklak. May hawak din tong 2 malalaking kandila na para kay Lolo. Umitito na makita kami bago to mabilis na nagmano kay Lola. Magandang umaga po. Nagmano si Calix kay Lola dahilan upang makita ko ang magandang ngiti sa labi ni Lola. Tiyak na natutuwa ito dahil muli niyang nasilayan si Calix matapos ng mahabang panahon na hindi nito pagbisita sa bahay. Mabutit na abutan ko pa po kayo dito. Nilapag ni Calix ang dalang bulaklak bago naupo sa harapan ng puntod ni Lolo. Hindi gaanong mainit sa pwesto namin dahil may malaking puno sa gilid. Nagsilungan ang lugar namin kaya malaya kaming nakakaupo sa pamamagitan ng dala naming malaking tela. Naalala mo pa pala ang kaarawan ng lolo mo? Tumango si Calix. Sinindihan nito ang 2 kandila matapos niyang muling balingan ng tingin si Lola. Ngayon ko na lamang nga ako nabisita si Lolo. Masyado ako nabiging busy sa graduation at sa negosyo. Pero ngayon maluwag-luwag na ang schedule ko.
Sinulyapan ako ni Calix bago ngitian. Naupo ito sa tabi ko dahilan upang alokin ko siya ng dala naming pagkain. Si Lola ba ang nagluto niyan? Tumango ako, bahagyang nakangiti. Hinandaan talaga ito ni Lola para sa kaarawan ni Lolo. Siguradong masarap yan dahil si Lola Perla ang nagluto. Titikman kong pansit. Binigyan ito ng plato at tinidor upang makakuha siya ng sariling pagkain. Naikwento ni Lola ang tungkol sa pag-alis namin dahil nga binenta rin ito ang bahay dito sa Maynila. Nagulat si Calix sa nalaman at hindi niya inaasahang mangyayari yon. Wala na ako naging balita pa sa inyo. Maging itong pagbenta ninyo sa bahay ngayon ko lang nalaman. Kailangan namin kasing lumuwas ng probinsya. Nagiging matumal na ang benta ng farm at ilan na lamang ang mga turistang bumibisita roon. Yon ang siyang isinagot ko kay Calix. Natahimik na kasi si Lola dahil nga sa tuwing yon ang pinag-uusapan, tikom lang ang kanyang bibig. Sino ba nakabili ng bahay? Ka-village lang natin sila. Magtatayo raw sila ng car wash at machine shop doon. What? Hindi ba masyadong maliit ang espasyo ng lupa kung yun ang itatayo nila? Nagkibit balikat ako. Hindi ko alam. Malaking pera rin kasi ang binayad nila sa amin, kaya pumayag na kami kaysa mapunta naman sa ibang lupa. Napabuntong hininga si Calix. Okay, maybe this week. Uuwi rin ako ng probinsya, baka magbabakasyon muna ako bago mag-take ng board exam. Hindi pa ba kayo sasabay sa akin? Mabilis na tumingin ako kay Lola upang tingnan kung ano bang naging reaksyon nito. Ngumiti ito bago tumango kay Calix nang lingunin din siya nito. Mas mainam nga kung sumabay na lang din kami sa'yo, iho. Marami rin kasi kaming mga bagahe eh. Iniisip nga namin yun ng apo ko ng isang araw. Tumango si Calix. Yung SUV na ang gagamitin ko pa uwi doon para yung mga gamit na nais ninyong dalhin madala ninyo. Sayang din naman kasi kung maiiwan lang sila dito. Kasama yun ang binili ng buyer. Ang mga importanteng gamit lang ang dadalhin namin. Muli, tumango si Calix. May sinabi na ito paukol sa bahay nila sa village na baka ibibenta na rin yun ng mommy niya. Bala kasi ng mommy ni Calix na lumipat ng bagong bahay, yung malapit lang daw sana sa kanilang bar. Ang kaso nga lang wala pa silang nakikitang buyer dahil medyo may kataasan ng kanilang presyo. Nagtataka nga ako dahil agad nabili ang bahay at ang lupa namin. At ang presyo meron sila hindi basta-basta. Para bang doble pa ang kanilang binayad kesa sa orihinal na presyo. Pasado 10:00 na nang umuwi kami. Hindi nais umabot ng lola doon na mga bandang 11:00 dahil medyo mainit na sa lugar na yon kapag tanghali na. Ang kotse ni Calix ang sinakyan namin pa uwi. Sumama pa muna ito sa amin kung saan naisipan niya munang magstay sa bahay. Gaya nga ng inaasahan niya, nakanda ng lahat ng gamit namin at ang mga damit namin nakapaloob na sa mga maleta. Nakausap ko na si Asher noon tungkol dito at ayos lang naman sa kanya na umuwi ako dito dahil kaya naman daw niya magbiyahe para makita ko. Di ako nagbigay ng sagot doon nang sabihin niya yon sa akin. Di kasi ako sang-ayon sa sinabi niya. Paano na lang pala kung makahanap siya ng trabaho at maging full-time ito? Kaya ba niyang isakripisyo ang oras para lang makita ko? Ngunit dahil kilala ko na si Asher, tiyak na gagawin nga niya iyon. Kahit masira to sa trabaho, makapagbiyahe lang, gagawin niya. Ang tigas-tigas pa naman ng ulo ni Asyong kung minsan. I already saw the leg exam results yesterday. Hindi ka ba nag-take? Natigilan ako sa tanong ni Calix. Nasa sala kami habang si Lola nagtungo ng banyo dahil nais daw nitong maligo. Nag-iwas ako ng tingin bago tumayo para tanungin to kung nais niya ng malilom. Tumango lang siya kahit agara na akong umalis sa harapan niya. Matapos kong ang pumasok sa kusina, doon ako huminga ng malalim. Ayoko nang sabihin pa kay Calix ang nangyari dahil tiyak na si Asher lang sisisihin nito. Kilala ko siya. Sasabihin niya na hindi nakakabuti sa akin si Asher dahil nga nabigo ako. Winnie, natinag ako na marinig bigla ang boses ni Calix sa likuran. Hindi ko na siya nilingon. Kahit na alam ko nang lumapit na siya sa akin. Alam kong nag-take ka ng exam. Nasabi mo sa akin na after graduation, yun ang unahin mo dahil sabi kang maging guro. Huwag mo nang itago pa sa akin. Wala naman na rin akong sasabihin sa'yo tungkol doon. Bumuntong hininga ko. Tuluyan ko na siyang hinarap kung saan sa mismong mata ko ito nakatingin. Dahil matagal akong nakasama ni Calix at talaga namang kilala niya ako, hindi na ako makapagtatago pa ng sikreto ko sa kanya. At saka pa siya ang unang lalaki na nakaalam ng nais ko. Kaya't kahit ano pang gawin ko, malalaman pa rin niya talaga yon kahit hindi ko pa sabihin. May ibang pagkakataon pa naman, Winnie.
Pagsubok lamang yan. Magiging maayos din ang lahat sa susunod. Tumango ako. Hindi ko lang sana nais sabihin sa iyo dahil alam kong sisermonan mo lang ako dahil sa nangyayari sa amin. Pero kahit ano pang tago ko, malalaman mo rin naman. Maging siya ay bumuntong hininga. Alam ko na apektuhan ka kay Asher. Kahit sabihin ko pa na stress ka sa kanya. Wala din namang kwenta pa yun eh. Alam kong mahal mo si Asher. Kaya susuportahan ko na lamang kayo. Ang sa akin lang, huwag mo man lang sanang suluhin ang lahat. Masakit kung ang lahat ng sakit kikimkimin mo. Dahil sa oras na mapuno ka, ikaw rin ang mahihirapan. Nagbaba ako ng tingin bago kagatin ang aking labi. Sa ngayon, kaya ko pa namang tiisin ang lahat. Alam ko magiging maayos din kami at mawawala din lahat ng balakid sa aking isip. Kaibigan mo pa rin naman ako, Winnie. Handa pa rin naman akong makinig sa lahat ng saloobin mo. Kaya ko pa naman maging panyo para punasan ang mga luha mo. Tawagan mo lang ako, agad akong darating. Ngumiti ako kay Calix. Siguro nga hindi kami tinadhana para sa isa't isa dahil sa kadahilan ng kaibigan lang ang role nito sa buhay ko. Siguro nga may darating talagang taong magpapaibig sa iyo ng buo. Aakuin lahat ng responsibilidad maging masaya ka lang at ang sakin, natagpuan ko na, si Asyong yon. Alam kong siya lang ang gusto ko. Ang swerte ni Asher sa iyo, Winnie. Kaya mong iwasan lahat. Kaya mong deadmahin ang mga bagay na nagpapasakit sa iyo. Kaya mong i-handle ang lahat. Hindi ka pa rin nagbabago hanggang ngayon. Iyon naman kasi ang tama, Cal. Kaya't yun ang gagawin ko lalo na sa sitwasyon namin ngayon. Alam kong may katapusan din ang lahat ng to. Hindi naman habang buhay malulungkot kami. Kaya't nagtitiwala ko sa pagmamahalang meron kami ni Asher. Tumango si Calix bago haplusin ang buhok ko. Yeah, you're right. Everything will be okay. Ngumiti ako. Alam kong hinayaan na ni Calix ang nangyari noon sa pagitan namin ni Asyong at Mrs. Angelina. Alam kong sinusuportahan niya na ako dahil nga mahal ko talaga si Asher. Niyakap niya ako upang mas lalong pangpalakasin ang aking loob. Nasubsob ang mukha ko sa leeg niya habang hinahagod nito ang likuran ko. Ngunit ilang segundo lang din na makarinig akong bigla na may sumulpot lang sa kusina namin. Ito ba ang ginagawa mo habang hindi nakikita ng anak ko? Natigilan ako at hindi na makapagsalita. Habang nakatingin kay Mrs. Saavedra, hindi ko malaman kung bakit biglang naririto siya ngayon. Hindi ko rin inaasahan na bigla siyang susulpot dahil alam ko hindi dadating ang isang tulad niya dito sa bahay. Umisis siya nang dito makapagsalita. Bumaling to kay Calix na may dismayadong tingin bago ibalik ang paningin sa akin. Sinasabi ko na nga ba, nakatago lang ang maitim mong budhe sa loob mo. Wala kang pinagkaiba sa nanay mong malandi. Namilog ang mata ko dahil sa sinabing yon ni Mrs. Saavedra. Para bang hindi kinain ng buong sistema ko ang narinig at biglang naputol ang kaunting pasensya ko na iniipon sa kanya. Bawiin ho ninyo ang sinabi ninyo. Hindi ho ganun ang mama ko. Hindi. Natawa siya habang inahawakan na ako ngayon ni Calix. I don't need your words. At least, napatunayan ko na talaga kung sinong gusto mo sa anak ko. And now you can already leave this house. Nangunot ang noo ko dahil sa sinabing yon ni Mrs. Saavedra. Bago pa muling masundan ang sasabihin nito, sumulpot na si Lola sa likuran niya habang nagtataka kung bakit ba nandito si Mrs. Saavedra. Anong ginagawa mo dito, Jolina? Nalingon siya ni Mrs. Saavedra na walang bahid ng ngiti sa mukha. Seryoso lang at walang kahit na anong emosyon. Kayo pala. Tumayo ng tuwid to bago tuloy ang humarap kay Lola. Narito lang ako upang paalisin kayo dito sa bahay. Sobra ng 2 buwan na binigay sa iyo ng tauhan ko. Hindi ko nagustuhan ang pang-aabuso ninyo. Napamaang ako sa narinig. Tuluyang nagulong buong sistema ko dahil sa bigla ang sinabi niya. Bago pa muling magsalita si Lola, dumating na mag-asawa na siyang nakausap namin tungkol sa pagbibenta nitong bahay. Siya po ang amo ko. Siya ang bumili ng bahay at lupang pagmamay-ari ninyo. Natawa ako dahil sa sinabi ng lalaki. Hindi ko lubos isipin na mangyayari to at siya mismo ang bibili ng bahay na iniingatan ni Lola sa loob ng mahabang taon. Hindi nakapagsalita si Lola ngunit alam ko masama ang loob niya dahil sa nalaman ngayon. Kung ano ang nararamdaman ko, mas lalo ngayon ang sakit na meron si Lola dahil sa ginawang to ni Mrs. Saavedra. Kaya't nandito ako ngayon para paalisin na kayo. Gigibay na tong bahay bukas at kailangan wala ng lahat ng basura ninyo dito. Hindi. Ibabalik ko na ang pera ninyo. Umalis na tayo. Kunin mo na mga gamit natin sa itaas. Pero Lola,
Sundin mo na lang ang sinabi ko. Lumingon siya kay Calix. Tulungan mo ang apo ko. Ilabas na ninyong lahat ng gamit sa silid. Inawakan na ni Calix ang kamay ko at mabilis sinilapales sa harapan ni Mrs. Saavedra. Hindi halos makapaniwala na ganito kami aalis sa tinuring naming bahay. Para kaming isang hayop na tinaboy at tinapon lamang dahil wala na kaming karapatan. Nahabag ang damdamin ko kay Lola habang nilalabas lahat ni Calix ang gamit namin. Nilapag niyang lahat iyon sa harapan ng bahay kung saan nanonood lang si Lola sa pagbubuhat ni Calix. Kinagat ko ang paibabang labi ng tuluyan ng matapos si Calix. Nakataas ang kilay sa amin ni Mrs. Saavedra kung saan palapit to sa aming kinatatayuan. Kung kulang pang perang binayad ko, sabihin niyo lang. Daragdagan ko yon. Magkano ba ang gusto ninyo? Sa'yo na lang ang pera mo, Jolina. Yon ang naging siyang sagot ni Lola sa kabila ng pananahimik niya kanina pa. Ipuri mo lahat ng pera mo. Baka sakaling makabili ka ng kabutiang asal at bumango naman yung ugaling meron ka. Masyado ka nang nangangamoy. Napamaang ako sa sinabi ni Lola. Maging si Calix ay nagulat dahil hindi niya inaasang lalabas yon sa bibig ni Lola Perla. Para tuloy akong nalaliman dahil nakita kong bigla ang ugali ko kay Lola. Wala akong masabi kundi deserve ni Mrs. Saavedra na makatanggap na manghang na salita mula sa Lola ko. Third person's POV. Tahimik ang dalagang si Winnie habang nasa hapag ng mesa. Kasalukuyan silang nasa mansyon ni Calix matapos silang palayasin sa kanilang sariling tirahan. Wala silang ideyang binabalak talagang bilhin nito ang bahay, kung kaya't halos mabigla sila sa pagdating nito kanina. Natural na wala silang magagawa dahil may kasulatang pinirmahan. Kahit ibalik pa nilang pera, wala ding mangyayari dahil nga naipasa na ang pangalan ng titulo sa mga Saavedra. Nasa sala si Lola Perla habang kausap ngayon si Leonor. Kasama naman na ni Winnie si Calix na ngayon tulala lamang dahil sa nangyari. Isinalaysay ni Calix sa kanyang ina ang totoong nangyari sa kanila. Dahil din kilala ni Leonor si Angelina, bigla itong nagulat sa nalaman. Ibang-iba kasi ang ugali ni Jolina, lalo na sa ibang tao. Kung kaya't nagtataka si Leonor na bakit gano'n ang ginawa niya. Walang pagpipilian si Calix kundi ang sabihin ang nakaraan nila ng ama ni Winnie at Jolina. Muli, nabigla ang mami ni Calix dahil sa sinabi niyang iyon. Wala naman kasi siyang nalalaman na may past pala sina Jolina at Henry. Ang alam lamang ni Leonor, madalas tumungo sa farm si Jolina dahil ang mama nito at si Lola Perla matalik na magkaibigan. Hindi alam ni Leonor na nagkaroon pala ng relasyon ng dalawa. Hindi mo ba nais dalhin si Lola sa ospital? Nalingon ni Winnie si Calix dahil sa tanong niyang iyon. Medyo nahilo kasi ang matanda habang patungo sila dito. At nang suriin ni Leonor ang blood pressure nito, medyo mataas iyon. Ang kaso nga lang ayaw magpadala ng matanda sa ospital. Tiyak iniisip ito ang gastos kung kaya't kinakalmahan na lamang niya ang kanyang kaisipan. Hindi rin naman papayag si Lola, Cal. Kilala mo siya. Mas gugusto nitong magpagaling sa bahay kaysa tumungo ng ospital. Napabuntong hininga si Calix. Dahil namatay ang lolo sa ospital at medyo napabayaan siya doon. Di na muling nagtiwala pa si Lola Perla sa mga doktor. Medyo may galit pa rin to sa nangyari dahil hindi agad naasikasong asawa niya kung kaya mas lalo lumabha ang lagay nito na naging sani upang agawan siya ng buhay. Pwede ba siyang magbiyahe bukas? Kung gusto mo, dito muna kayo hanggang linggo. Pilit nang ngumiti si Winter bago umiling. Nakakaya naman na kay tita at tito. Makakaistorbo pa kami sa inyo. Anong istorbo? Kahit kailan hindi kayo naging abalawen? Welcome na welcome kayo dito sa bahay at tiyak. Ikakatuwa pa yun ni Mommy. Nagbaba ng tingin si Winnie at di sinagot ang kaibigan. Ilang segundo rin ang biglang tumunog ang cellphone nito. Inaasahan na niya na si Asher ang tumatawag. Ngunit biglang nanlumo ang number lamang na nakita niya sa kanyang screen. Sinagot niya yon kahit di niya alam kung sinong tumatawag. Natikilat siya ng babae ang marinig na tinig sa kabilang linya at pamilyon sa pandinig niya. Winnie, are you there? Si Trixie ang nasa kabilang linya. Medyo masaya ang tinig ng pinsan at may kaingayan sa kabilang linya. Tumikim ang dalaga bago to tuluyang tumayo at nagpaalam saglit kay Calix. Nakakausapin na muna niya ang tumawag sa labas ng bahay. Nagmamadali tong lumabas upang sagutin si Trixie na naghihintay ng kanyang sagot. Trixie, ikaw pala. Napatawag ka. I just want to check on you and Lola. Kamusta kayo dyan sa Pilipinas? Matagal bago nakasagot si Winnie. Dahil hindi nito malaman kung tama bang sabihin niya sa pinsan kung ano nangyari ngayon sa kanila sa Pilipinas.
Ngunit nag-aalinlangan siya dahil na rin sa tiyahin nitong si Raquel. Kilala kasi ang ugali nito at tiyak na magagalit lamang iyon kung malalaman niya ang tungkol sa nangyari sa kanila. Maayos naman na kami. Kayo ba ni tita? We are okay too. I already passed the exam last week. May job offer ako ngayon dito. Excited ako sa tinig ni Trixie. Halatang masaya siya. Sino ba namang hindi sasaya kung matutupad nito ang pangarap na maging architect? Yan naman ang nais si Trixie noon pa man. Kahit ang gusto sa kanya ng mami nito ay maging guru din. Ngunit di pumayag si Trixie at mas sinunod pa nito ang nais niya. Ngunit may kondisyon iyon. Susundin lahat ni Trixie ang nais ng ina kapalit ng kuryoso nitong gustong kunin na kurso. Nasaan si Lola? Pwede ko ba siyang makausap? 2 linggo na kaming naging busy dito. Wala na kaming balita pa sa inyo. Bumuntong hininga si Winnie. Natutulog na si Lola sa loob. Sasabihin ko na lang tumawag kayo pagkagising nito mamaya. Dinig nito ang pagbuntong hininga ni Trixie sa kabilang linya. Alam naman at mas makakabuti itago na lamang niya iyon sa anak na nasa malayo. Matagal-tagal din naman ang pag-uwi nilang muli dito sa Pilipinas. Lisensyadong guro na kasi doon si Raquel at 3 taon pang hinihintay nito bago siya mag-retire. Ganun ba? Medyo matagal pang pag-uwi ko dyan sa Pilipinas. Pero mabilis lang naman ng panahon. Siguradong pag-uwi ko dyan isa ka ng guro at may anak ka na. Tipid lang na natawa si Winnie dahil sa narinig. Siguradong alam na ni Trixie ang tungkol sa kanila ni Asher. Ang kaso lang, hindi masabi ni Winnie ang problema nilang dalawa. Hindi na nito kailangan ipaalam sa pinsan kung ano ba ang problema nila. Tingnan natin kung ano nangyayari sa taong iyon. Mag-ingat kayo ni tita dyan. Sasabihin ko na lamang kay Lola na tumawag ka. Alright, next month na daw. Magpapadala si mommy. You know naman, daddy is sick. Tumango si Winnie kahit hindi nakikita ni Trixie. Isa pang dahilan yon kung bakit hindi nais ipaalam na dalaga sa kanila ang nangyari ngayong araw. May sakit kasi ang daddy ni Trixie at halos noong nakaraan taon pa ito ng gagamot. May cancer siya pero hindi pa naman ganong malubha kung kaya magastos talagang nangyayari sa pamilya ng tiyahin niyang si Raquel. Maayos lang namin kami dito, Trixie. Ayos lang kung wag muna kayo magpadala kung nabibitin din kayo sa pera. Makakapagtrabaho naman din ako. Are you sure? May mga bagamot pa ba si Lola for her blood pressure? Yung ulcer ba niya hindi na sumusumpong? Hindi na. Magawan ko naman na ng paraan ng gamot ni Lola. Huwag niyo siyang masyadong isipin dito. Then, if that's the case, I will tell mommy later. Sa totoo lang kasi gumastos ako ng malaking pera para sa exam and for my tools. Pero babawi ako kay Lola after I receive my first salary, okay? Okay, Trixie. Mag-iingat kayo.